Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nakaantabay po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Si Bato de la Rosa, kinakarma na. Iyak ito ka, Coffee, oh. Oh, nakikita nyo si Bato kasi itinatakwil siya ng mga governor, ng mga mayor. Kasi kampanya na, ka, Coffee, eh. Campaign season na. Kinakailangan na nilang mag-ikot-ikot sa mga probinsya at sa mga syudad. Eh syempre, kapag nangangampanya ka, may event doon, magsasalita ka. Ang sabi ng mga governor at sabi ng mga mayor, sir, wag ka na lang pumunta kasi masisira daw sila. Oy, ano yan? Parang karma yan ah. Naku po, ang bilis ng karma oh. Tingnan mo oh, kasalanan nyo yan eh. Hindi nyo tinantanan si PBBM eh. Nakalimutan ninyo na maraming supporters si PBBM. 32 million ang supporters ka, Coffee. 32 o 31, may mga nawala man dyan ka, Coffee. Nananatili pa rin pong marami ang sumusuporta sa administrasyon. At imaginein mo, sa dinami-dami ng probinsya, sa dinami-dami ng lungsod dito sa Pilipinas, hindi mawawala ang napakaraming mga BBM supporters dyan. Siguro, kaya nasasabi ito ni Bato, nag-request siguro o nag-show ng intent na gustong mag-caucus o gusto mag-rally dyan sa lugar na yan at yan ang nakukuha niya sagot mula sa mga opisyal ng gobyerno, mga local government unit. Yan ay tinatawag nating karma. Pakinggan natin ka, Coffee, yung sinasabi niya dyan. Ayan, oh. Itong video na to, sa Philippine Star ito ka, Coffee. Philippine Star ba ito? Exclusive interview nila ito. And then kinat na po ito ng ilang creators. Pakinggan natin. Kung pwede si President... Medyo mababa ito. Andyan na naman sir, dapat sir. Andyan na naman sir, dapat kailangan ka namin sir, bumalik ka. Sana sir, kung pwede si President Duterte, balik natin paging presidente. Dahil andito na naman yung droga sir, wala na naman. Totoo ba? Gusto niyo ibalik si Digong? Totoo ba? Gusto niyo ibalik si Bato? Nako, 30,000 yun na tsugi ng administrasyon nila. O baka madagdagan pa yan, maging 60,000 yan, maging 100,000 yan kapag nakabalik yung mga yan. At kung pwede daw ba si Duterte na lang daw po ibalik ulit? Hindi pwede. Kasi nga ayaw nyo nga baguhin yung konstitusyon eh. Ayaw nyo nga ng tsa-tsa. Tapos gusto nyo si Digong ulit ang maging presidente. Paano magiging presidente ulit si Digong? Inakalagay sa konstitusyon natin na walang re-election. Ang presidente, isang beses lang pwedeng maging presidente. Unless baguhin mo yung konstitusyon. Di ba kayo din mga DDS ang ayaw baguhin yung konstitusyon na yan? Tapos magre-request kayo na sana si Digong ulit ang presidente. O hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ni Bato pero walang punto, ka-Coffee. Hindi mo alam kung saan humuhugot itong mga tao na ito. Ito na. Sir, wala na naman. Kawawa na naman kami, mga bata. Kawawa na naman. So yan, isang issue. Acting ha? Galing umacting ni Bato ah. Ang gobyerno ay mag-hesitate na i-host ka sa kanilang area. Dahil baka mabudget sila sa administration. Pero magsasabi sa'yo na gobyerno or mayor na, sir, pwede ba, huwag ka na lang muna pumunta dito sa amin dahil baka mabudget ako, baka masuspend pa ako, sir. Basta, supay, ako lang, sir, rest assured na yung puso ko. Masakit yun ha? Para kay Bato ha? Sinasabihan ka ng mga governor, sinasabihan ka ng mga mayor, sir, wag na muna kayo pumunta dito. Diba? Tinatakwil ka. Kasi kung okay lang sa kanila mabudget sa Malacanang, sige, sabihin na natin yan yung consequence. Kung mahal ka ng mga governor na yan, kung mahal ka ng mga mayor na yan, kung totoo man yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa, ipagtatanggol siya, hahayaan siyang pumunta doon. Pero hindi eh. Ayaw talaga. Ayaw talaga sa'yo. Kaya sinasabi nila, sir, wag ka nang pumunta. Nako, tinan mo ang karma. Ang bilis ng karma dyan ka, Coffee. Oh. Sino ngayon ang nagdudusa? Eh di kayo din. Diba? Nakahanap kayo ng katapat nyo eh. Kung hindi nyo lang, kung tinigilan nyo lang itong administrasyon na ito, kung naging cooperative lang kayo, kung sumuporta kayo sa administrasyon na ito ni PBBM, hindi kayo magkakaganyan. Mag-i-eleksyon, no? Kailangan nyo yung boto ng taong bayan. Paano kayo ng boto nyo yan? Maraming galit sa inyo. Hindi nyo naisip yan. Oh. Feeling ko, tanggap na naman ni Bato ang kanyang pagkatalo sa halalan. Basta, maipakita niya ang loyalty niya kay Digong. Yan naman ang sinasabi niya eh. Diyan sa interview na yan eh.
Ang loyalty niya talaga nasa mga Duterte. Nako, ang nagpapasahod sa senador ay taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi sa iisang tao. Ay nako. Anyway, itong si Bato, nagmamarites na rin ito ka-coffee. Sa isang privilege speech, kahapon natin yan ka-coffee sa plenary session, dyan po sa Senado, abay kine-question, maging yung mga memorandum of agreement ng isang party list ng DBM ba ito? DBP, at ng iba pa pong ahensya ng gobyerno, pinapakialaman niya na. Teka, sino ba itong nagano? Ayun, nagkaroon po ng MOA itong PhilHealth at DBP, hindi DBM ha. Ang MOA sa pagitan ng PhilHealth, ng Development Bank of the Philippines o DBP at ng Tingog Party List. Gina G ka-coffee siya dyan ha. Parang ano to, naiinggit siya sa Tingog Party List dahil kay Romualdez. Gina G siya sa Tingog Party List, bakit? Bakit hindi siya mag-come up din with a memorandum of agreement with PhilHealth at sa kung sino man yan, yung kanyang opisina? Pakialam mo ba sa mga gagawing mga aksyon ng mga party list ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno? Kung gusto nila mag-MOA, ano magagawa mo dyan? Nagkakasundo sila. Kontrata naman nila yan. Bakit siya mangingialam? Anong motibo? Tingog Party List slams Bato de la Rosa's misguided criticism on healthcare partnership. Yari, tinawag ka tuloy misguided, misinformed. Yan tuloy ang tawag sa iyo ng Tingog Party List dyan. House Assistant Majority Leader Jude Asidre criticized Senator Bato de la Rosa's misguided criticism regarding the Tingog Party List effort to assist local government units enhance their local health services. Nagtatrabaho yung party list hindi sinusuportahan natin ng Tingog. Hindi naman natin kilala itong Tingog Nagtatrabaho sila Gumagawa sila ng efforts, gumagawa sila ng paraan para matulungan yung health services sa mga local government units at nagkipag-partner ito sa PhilHealth at nakipag-partner ito sa DBP. Pakialam ba diba to dyan? Buti nga may ginagawa Yan ang mahirap sa inyo. Kung walang gagawin, bibirahin ninyo. Yan may ginagawa, bibirahin ninyo. Tuloy, kinakarma kayo dyan Asidre stressed that the memorandum of agreement between Tingog, the PhilHealth, and the DBP was intended to support LGUs in establishing local hospitals and acquiring hospital equipment. Anong masama doon? Sa partnership na yan, bakit sinisilip ni Bato itong MOA na to? Bakit niya sinisilip itong Tingog? Napakaganda ng layunin pala Tulungan ng mga LGU na makapagtayo ng mga ospital at makakuha ng mga hospital equipment. Di ba? Makatutulong yan sa mga kababayan, makatutulong yan sa mga constituents, sa mga komunidad. Bakit sisilipin mo? Nakakatulong yan Bakit? Hindi nyo tanggap na kumikilos itong mga party list na ito? Hindi nyo tanggap na may accomplishment. Kayo, wala kayong accomplishment. Diba? Gumawa kayo dyan. May budget naman kayo dyan Mag-effort din kayo. Kine-question niya yung MOA na yan. Nakahanap siya ng katapat dyan. He said De La Rosa's privilege speech. Yun, privilege speech kasi yan ka-coffee. Pag privilege speech, usually, di ka naman sa-cite for contempt dyan, di ba? O kumbaga exempted ka dyan sa kung ano mang liability. Kasi pribilehiyo mo nga yan bilang isang mababatas Kaya parte yan ng privilege speech. No? Kahit anong sabihin mo dyan, hindi magagamit against you kasi nga privilege speech yan. He said De La Rosa's privilege speech questioning the inclusion of Tingog Party List in the MOA is not only misinformed but also troubling in light of his history and motives. While we respect his right to speak, we find it necessary to critically address his allegations and provide clarity on the matter. The Solon stressed that under the MOA, Tingog will assist LGUs in accessing financial mechanisms provided by DBP and ensure their participation in the program. He added that Tingog will also provide fiscal training, capacity building, and other initiatives to enable LGUs to access DBP's credit facility. Ganda nga ng gagawin ng Tingog dyan Anong problema dyan? Yun na. Baka misinformed. Baka kaya hindi nagbasa. Hindi niya alam kung ano talaga yung nilalaman ng partnership na yan. Bira lang ng bira. Hindi inaral. Tuloy, sino nagbukang eng-eng dyan? Hindi siya. Pahiya siya dyan. Ito yung gagawin ng Tingog. Kasi kinakasyon niya, bakit kasali pa ang Tingog sa partnership na yan? Dapat DBP na lang daw yan. At PhilHealth na lang yan.
Oh. May mga support services, nakakalimutan ninyo yan. May support services na kinakailangan ng mga komunidad. At yan ang gagawin ng Tingog Party List. O at least nag-effort. At least gumagalaw beyond their duties. O masama pa ba yun? Maliban na lang kung inggit. Di ba? Pag inggit kayo, pikit na lang kayo dyan. These are well within our mandate as a legislative representative of marginalized communities. Sa pool. Yung line lang na yun, no? Parte ito ng aming mandato bilang representative. Kaya kami party list representatives eh. Tumayo doon sa mga komunidad na yun. Importantly, Tingog Party List will not handle funds, manage projects, and encroach upon the functions of the Department of Health or the Department of the Interior and Local Government or DILG. These agencies remain central to national healthcare programs, sabi ni Asidre. Support na hindi ninyo ginagawa yan. Asidre said De La Rosa's speech is deeply ironic given the allegations against him and the ongoing controversies surrounding his alleged role in issues far graver than a health problem like the extrajudicial killings under the Duterte administration. Mas masaklap pa nga yan eh. Ha? EJK, ilan ang natsugi dyan? 30 mil. O ito, healthcare program. Maraming matutulungan, maraming buhay na masasalba. Ayaw siguro ni Bato dyan. Nako sir, hindi laging war on drugs ang kailangan mo. Hindi lang sapat yun. Yes, kailangan natin at some point, pero hindi ganoon kalala ng ginawa ninyo. Marami pang mga efforts ang gobyerno na dapat gawin. At baka hindi ninyo alam yan. Parang alam nyo lang lagi itukhang eh. Alam nyo lang lagi itong EJK eh. May iba pang mga programa na pwede nyong gawin dyan. The Senator's newfound concern for legality, ethics, and transparency in governance rings hollow. If he is sincere in his calls for accountability, perhaps he should first address the lingering questions about his own involvement in human rights violations before casting baseless accusations against Tingog's effort to improve healthcare access. Oh, sa pool. Oh. Bago ka magbigay ng mga aligasyon, harapin mo muna yung mga pamilya ng biktima na umiiyak, pumupunta sa kongreso, naghahanap ng hustisya dahil sa EJK. Sabi niya, nako, hindi kami pwedeng umattend dyan kasi may tayo dyan eh. May interparliamentary courtesy. Hindi daw po pwedeng umattend ang isang miyembro ng mababang kapulungan sa Senado and vice versa dahil merong interparliamentary courtesy daw. Ganun ba? O baka ayaw nyo lang? Ayaw nyo lang. Ayaw nyo sumagot. Parang mala Sara Duterte style lang yan. Ito pa. Ito yung Philstar interview. Bato on 2025 elections, matalo man ako dahil sa pagiging loyal sa mga Duterte, so be it. Wala na siyang pakialam. Basta loyal ako sa mga Duterte. Yan ang loyalty. Wala na siyang pakialam kahit taong bayan nagpapasahod po sa kanya. Sa kabila ng sunod-sunod na isyong ibinabato sa mag-amang Duterte at Sara Duterte, nanindigan si Senator Bato de la Rosa na mananatili siyang tapat sa pamilya Duterte kahit maging mitsa pa ito ng kanyang pagkatalo sa susunod na eleksyon. Ayun na. Malapit na. Hinihiling ninyo ha. O yan na. Kasi hindi magandang tingnan. Pasahod ka ng national government eh. Pasahod ka ng gobyerno pero ang loyalty mo wala sa bansa. Ang loyalty mo nasa pamilya Duterte. Tama ba naman yun? Di ba hindi? Sa exclusive interview ng The Philippine Star, ibinunyag ni De La Rosa na nagkaroon ng malaking pagbabago sa pakikitungo ng ilang local official sa kanya dahil umano sa takot nilang mabadshot sa Malacanang. Yan yung sinasabi natin kanina eh. Ayaw dumikit sa kanya. Ayaw siyang dikitan kasi alam nilang mapapahamak sila kapag dumikit sila sa Bato. Kumbaga, bad influence ba? Oy, nako ha. Nako ha. Karma. Ayan, pampalis ng karma yung tunog na yan. Bumabalik sa inyo. O siya, sige. Komento nyo po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng mga iba nating mga ka-coffee. Marami din po mga DDS na nakapasok sa ating channel. Sige, mag-comment na lang din kayo dyan kung anong gusto ninyong sabihin. Hindi ko naman dinidelete yung mga comment nyo. Lagay nyo dyan sa comment section. Baka di pa kayo nakalike, nakafollow din.
sa ating Facebook page, Pasuyo Dalaga Coffee. Like and follow na rin yan. YouTube, subscribe na rin po kayo sa ating channel at hit nyo na yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako yung papaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Good night.